ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Isang mapagpalang araw mga kapamilya, narito ang mga dapat nating pakaabangan sa Coco Martin Sigabo. Hindi na talaga nagpapigil si Django. Tinipon niya ang kanyang mga tauhan at malinaw ang kanyang utos. Hanapin at abangan si Salvador. Hindi lang basta pananakot ang gusto niyang mangyari kundi siguraduhing matututo umano ito ng leksyon dahil sa walang tigil nitong pagbabalita tungkol kay General Ricardo. Habang abala si Ricardo sa sarili niyang problema, wala siyang ideya na unti-unti nang gumagalaw ang paghihiganti ni Gabo. Kabilang banda, bigla na lamang hinarang ng mga tauhan ni Django si Salvador. Wala na itong pagkakataong makatakbo dahil agad siyang pinagkaguluhan at walang awang pinagtulungan. Pero sa hindi inaasahang pagkakataon, eksaktong napadaan si Gabo. Pagkakita pa lamang niya sa ginagawang pananakit kay Salvador, hindi na siya nagdalawang isip. Mabilis siyang sumugod at isa-isang pinabagsak ang mga tauhan ni Django hanggang sa wala nang natirang kayang lumaban sa kanya. Muli na namang ipinakita ni Gabo na handa siyang sumabak sa anumang panganib para iligtas ang inosente. Samantala sa ginuntuang lupa, dumating naman si Mang Rudy. Agad siyang sinalubong ng mga kaibigan ni Gabo at nagtatanong kung bakit hindi niya ito kasama. Dito inamin ni Tolits at The Boy na hindi rin nila alam kung ano ang diskarte ni Gabo para makahanap ng perang kailangan sa pagpapagamot ni Mang Rudy. Lalong nagtaka si Betchay kung saan nga ba kumuha ng lakas ng loob at paraan si Gabo upang makalikom ng malaking halaga. Gayunpaman ay pinili pa ring manahimik ni Tolits at The Boy dahil hindi nila maaring ibunyag na nasangkot na si Gabo sa paghahanap kay Mr. Chan at sa misteryosong kaso ng Gold Smuggling Syndicate. Kasabay nito, sumiklab na naman ang matinding tensyon sa pagitan ni Pia at Sam. Hindi matanggap ni Sam ang suspensyong ipinataw sa kanya kaya nauwi sa mainitang komprontasyon ang kanilang pag-uusap. Habang nangyayari iyon, kinausap naman ni Lucas ang kanyang ina. Para sa kanya hindi sapat na maghintay lamang sila. Kailangan nilang kumilos at hanapin si Sam upang panagutin sa nangyari sa kanya at nangyari kay Victor. Sa kabilang banda ay hindi rin nagpapahuli si Sam. Patuloy siyang naghahanap ng panibagong ebidensya matapos tumanggi magsalita si Mr. Chan. Dahil dito mas lalong umiinit ang sitwasyon at tila papalapit na ang panibagong banggaan na magkabilang kampo. Matapos harapin ni Gabo ang mga tauhan ni Django, ito na kaya ang simula na muli nilang pagtatagpo ni Samantha at mababawi pa kaya ni Gabo ang kanyang nawawalang motorsiklo? Sa mga kasagutang iyan ay tiyak na papakaabangan natin ang susunod na eksena dito lang sa Sigabo. Kaya wag na wag itong palalampasin. At kung naging interesado kayo sa mga kwento natin ngayon at kung gusto nyong masubaybayan ang mga susunod na kapanapanabik na kaganapan, ay huwag kalimutang i-like ang video na ito, mag-subscribe sa channel at i-click ang notification bell para lalo kayong updated sa mga videos na aking i-upload. Maraming salamat sa inyong panonood at pagpalain tayong lahat, kapamilya.